Matapos ngang matalo si Gukesh sa napakasakit na blunderations against Abdusattorov, nasundan pa ng uppercut ni Giri na knockout uli siya. Etong pangatlo kontra kay Fedosib, magkakasling queenside na ba? 0-0-0 magkakasunod ba? O mapipisa na ang itlog na magiging 1? Yan po ang ating pag-aaralan. Pero unahin muna natin ang laban nila Faustino Oro at sa leading na si Woodward sa challenger section. Pero bago yan, sagutan muna natin yung puzzle last time na iniwan natin. Laro po ito ni Max Warmerdam, no? Black against Faustino Oro, white. Nag-sacrifice po si Warmerdam. At dito, nag-bishop e4 para ma-maintain na suportado yung pawn at mayroong threatening queen takes h3. Okay. Sa tunay na laban po, hindi king h2 ang ginawa dito. Ang tunay na laban ay binigay talaga ni Fausti yung pawn sa h3. Pero kung ganyan man ang mangyari, ito po kasi ang continuation. May brilliant sacrifice sa g2. Tapos, i-check sa e4 na kahit saan magpunta, tatamaan at tatamaan yung tore. Yan po ang napakagandang solution. Congratulations mga kamatyas sa mga nakakuha. At sa susunod, bibigyan ko kayo ng bagong puzzle. Ha? Sa mga wala pa pong Internet Chess Club app, napakadali po mga kamatyas. Download lang kayo sa Play Store and App Store. Puro bagong luto ang mga puzzles dito. Unahin natin, Faustino Oro white dito kontra sa leading na pambato ng USA na si Woodward. Nag-E4. E5 si Woodward. Knight F3. Knight C6. Ruy Lopez ang pinasok. At nag-A6, classical, Bishop A4, inatrasan lang, Knight F6 develop, castling, yan talaga linya, nag-Bishop C5. Kung tawagin po ay Archangelski Bishop variation. At nag-C3 para sasalubungin kagad ng D4 at ma-stop kagad ang inihahatid na pressure ng Bishop. At nag-B5, inatake na, atras lang, D6 para ma-develop naman later on ang light square bishop. Nag-A4 para magbigay ng pressure sa queen side at magkaroon ng malakas na control sa A-file. Nag-bishop B7 lang para kung capturein man yung pawn capture, yung tore po sa A8 ay may sapat ng depensa. Nag-D3 muna. Ayun, ayaw mag-D4 dito ni Fausti. D3 lang para suportahan ang E4. At nag-H6 para wala namang paparating na gapang ng pin na nakakailang. At nag-Rook E1 lang. Ayan, ready lang muna. Nag-castling. Nag-H3 para wala ding paparating na Knight G4. At nag-Knight E7. Ayun, pagkaganyan po ay paiikutin ang Knight sa G6. No? Kung sa mga talagang nanonood ng mga videos natin, mga kamatyas, talagang alam nyo na typical ito, lagi na lang nating nakikita yung ganyang plano. No? Nililipat yung knight dito mula sa C6 knight. Okay. Nag-knight B D2, develop, knight G6, knight F1, ayun. No? Normal naman ito. No? Typical naman yan na yung knight ilalagay naman sa G3. Rook E8, knight G3, D5, ayan na. Nanguna na po dito si Woodward. Ang pagkakasabi ni Woodward sa kanyang interview, nung in-interview siya, kaya siya nag-D5 para makapagbigay-bigay ng luwag, no? At kasi pag nakabukas na kasi yan, mabubuhay yung light square bishop. Kaya itong D5 ay napaka-essential, mga kamatyas. At nag-bishop E3, hinamon dito. At yan po ang lumalabas na novelty sa larong ito dahil ang mga nangyari na, madalas ginagawa ito, e takes D5, Queen C2, pero ngayon pa lang naganap ang Bishop E3 ni Fausti. Ano kaya ito? Prepared at home na kaya ito ni Fausti o in-over the board niya lang? Pwedeng kinapa niya lang. Kinain, kain, at nag-C5. Ayun. Napakakapal ng mga pawn sa sentro ni Woodward. At nag-Bishop C2, Queen B6 angat lang. Ito pong Bishop C2 para sapatan lang yung depensa sa E4. At hindi makain-kain dito ng puti yung pawn D5 kasi pag nag-Knight takes D5, meron pang pangulit na threat sa tore. Kaya nakakailang din po sa human eye or sa human side. Kaya nag-Bishop C2. At ito namang Queen B6, angat lang, develop, para yung tore naman ay ilalagay doon sa D-file para ma-develop ng papunta sa sentro. Nag-Rook E1. Ayan, para hindi na matempuhan ng D4 na paparating. Rook D8. Ayan na nga. Nag-insert na ng pressure sa queen. Umilag, Queen C1.
at nag-bishop C8. Okay, bishop C8. Ano kaya plano? Para lang pagka nag-knight F5, maaring kakainin yung knight, no, na papasok. Kinapture na yung B5, kaya kinapture po para makatempo ng control sa A file. At nag-queen E3. Ayan, simple lang yung queen E3, pero may nakikita tayong magbi-B4 na pwedeng atakihin yung pawn sa C5. Ipe-pressure, no, sa pamamagitan ng malakas na pin. Nag-queen C7, agad namang natunugan dito ni Woodward na, uy, teka muna, salbahiski yung threat mo. O, queen C7 para ilag muna. Nag-knight E2, ayan. Dito po sa pagkakataong ito, medyo parang nag-iisip dito si Fausti, papaano yung tamang plano? Ano yung tamang latag ng plano? No? Sa computer, ang gusto ng computer dito ay Rook A3, ayan. Para matuto po tayo ng mga tamang planuhan sa tahimik na posisyon. Strategic na kasi ito eh. Ano yung gagawin sa wala pang nangyayari? Kaibahan ng tactics. Ano yung gagawin sa may nangyayari na? No, ito yung tahimik na portion eh. Pero ang ginawa ni Fausti, nag-knight E2. Na yan pong tira na yan ay wala po sa pagpipilian ng choices ng computer move. Planuhan ang kailangan dito. Rook A3 ang pinakatumbok. Ano plano? Para yung tore ihahatid sa A file at makagawa ng something na makaka-atake sa queen side. Ang ganda mga kamatsas, no, ng tira ng computer. O, pero balik tayo sa ginawa. Knight E2, Bishop E6, talagang antay na antay dito si Woodward na si Fausti ang kumain doon. Yung nga lang, pag kumain ay talagang kitang-kita na lalamang sa space ang black. Nag-knight H2, ayun. Ito pa pala yung dapat i-workout ni Fausti, no? Yung strategic concept. Kasi ayan, no, basahan na to eh, gawaan na ng plano to eh. Ano plano nito? Yan ang tanong, knight H2, no? Sa computer po, ito yung mga choices. Rook E, B1. Yan, para mag-B4, mga ganon. Rook E, C1. At knight G3, pinababalik. O kahit na tumira ng sayang doon, pero pinababalik eh. O, pero dito sa ginawa ni Fausti, knight H2. So kailangan i-workout pa, medyo parang malayo yung patamaan ng plano kapag nag-knight H2. D4 na ni Woodward. Kain ng C-pawn and queen D2. Ayan, para madepensahan yung bishop. At nag-rook A8. Okay? Siyempre, alangan namang ipakain yung A file ng buong buo. Kung kayo po ay mayroong pang-kontra sa mga file-file na ginagawa ng kalaban nyo, kontrahin nyo. Iba yung may pang-tapat kayo, iba yung may pang-neutralize kayo mga kamatsas. Mas mainam yon para hindi kayo madihado. Nag-rook C1, ayan, pressure. Queen D6, umisod lang. Ilag lang, no? Knight F1, ayun pala ang plano ni Fausti. Magna-knight G3 at maaring yung knight itutuloy pa rin sa isang banda na makarating sa F5. Knight H4, ayan. Ito na, nagsimula na po ng salbahiski plan itong si Woodward. Ano plano ng knight H4 mga kamatsas? Kitang-kita. Kumbaga maaari, mailundag yung knight sa F3, double. Ay, napakainam. Pero, ito ang gagawin niyan. May bishop takes H3 para maisakatuparan na maganap yung ganun. May bishop takes H3, imagine niyo po. Pag nawala yung pawn, may lundag ng knight sa F3, double. Yan ang plano ng knight H4. Nag-king H1. Salbahiski kasi. Kailangan umilag, no? At nag-G5. Ayun. Kumbaga, bago pagpalagay ng ma-neutralize talaga ito, mapaalis, pagbalik, may nag-improve na kahit papaano. Mas tumibay ang control sa F4 at the same time para maiwasan din po ang malakas na break ng white sa F4. Imagine niyo pag naka-F4 yan, gaano kaluwag ang magagawang plano sa king side. Pwedeng mag-push pa, no? Kaya nag-G5 para controlling lubos ang pawn or ang square sa F4 at walang pawn move na F4. Nag-bishop to D1. Yan, ito pong plano ng bishop D1 mga kamatsas. Pasensya na po, minumove by move ko. Tsagain nyo lang po ha para makita nyo po yung mga perspective ideas. Ayan, bishop D1. Kasi dito, parang mistulang napakalaking pawn. Walang silbi yung bishop. Hindi naman pwedeng ilagay sa B3. May nagbabantay. So parang na-realize dito ni Fausti na principle of worst piece kung tawagin, ito, bigyan ng trabaho. Something na parang, ito, at least may ililipat sa king side para kahit papano magkaroon ng purpose. Nag-B4, ayan na po. B4 para mag-B3. Gusto talaga ni Woodward na i-press, kumbaga,
ipitin, ano, i-cramp ang posisyon ng puti. Knight G1, grabe mga knights ni Faustino, mga nakahiga. B3, ayun na, pit-pit. Rook A5, sa kagustuhan ni Fausting makawala na sa paggaipit, ipapatong yung tore sa A-file battery at nag-knight D7 lang. Relax lang muna si Woodward. Rook A1 patong na ng battery at kinapture na queen takes. Yan, kahit pa paano, yan, may nakikita pa akong paparating na knight D2 para pabagsakin ang pawn B3. Pero nag-knight C5, inunahan kagad ng depensa at the same time may atake pa sa pawn D3. Nag-bishop E2. Ayun. Simpleng depensa muna. Knight G6. Ayan na nga. Pupunta na sa F4 para mangulit ng atake. At naparok C1. Agad namang gumawa ng aksyon si Fausti. Hindi pwedeng makarating ang knight ng ganun-ganun lang sa F4 dahil babagsak yung pawn sa D3. Kaya nag-rook C1 pang-istorbo kaagad sa formation na gusto mangyari. Nag-rook C8. Sinapatan lang ang depensa. At nag-G3 mga kamatyas. Dito nag-decide si Fausti na talagang ayaw niya talagang patungtungin ang knight sa F4. Pero, paano kaya yung pawn sa H3? Pero kining G7 lang. Tanong, ay okay, solve na. Akala ko libre yung pawn H3. Nandyan nga pala yung knight sa G1. Nakahiga. Sniper nakatago sa damo. Meron palang depensa. Solve na. Kaya pala, naging G7. Ipapasok ko sana na bakit hindi kinapture ng libre. May knight. Ayan. Pasensya na pag may time. Nag-rook A1. Okay? Nagbago ang isip. Binalik ni Fausti ang tore sa A-file. At nag-rook C6. Ay nako, salbahiski threat na naman itong si Woodward. Mag-rook A8. At nag-queen D2. Napatakbo. Tinapatan na po at nag-queen C1 dinipensahan lang. Bakit hindi kinain? Sa tuwing tayo tinatapatan ng hamon ng exchange mga kamatyas, hindi ko mo may tapatan, kain! Pag kinain kasi yan, binigay na. Mapapasa kamay ng kalaban ang control mga kamatyas. Okay, bigyan natin ng pabor ang posisyon natin, hindi sa posisyon ng kalaban. Okay po? So balik tayo, rook A6. Kaya dito nag-queen C1 lang na kung si Woodward ang kakapture, si Fausti ang makakakontrol sa A-file. Okay? Pero nag-rook A2. Ayan na. Yan na nga ang matinding napakagandang tira talaga. Rook A2 na kapag kinapture kasi capture, makakapag-create ng napakalakas na pass pawn ang black dyan. Kaya nag-rook B1 na lang. No choice. Bakit po no choice? Kasi kung hindi rin iiwas, magku-queen A6 din, didiinan lang din yung A-file. So dito po, forced to give up the A-file. Walang magawa si Fausti. Talagang pitpit. Knight A4, dinagdagan pa ng pressure sa B2. Knight D2. Ayan, para makabawi-bawi. So ito po nakikita ko dyan, Bishop D1 para i-threat yung pawn sa B3. At may Knight C4 din. Sa isang banda pala, may Knight C4 din. Pero tinapatan na ng Queen C5. Gusto na kagad dito ni Woodward na Gusto kagad ni Woodward na pag nawala na yung queen, total ipit na rin lang yung white. Pag nawala po yung queen, imagine niyo po, knight takes, tapos babalik uli sa A4 para balikan uli yung pawn sa B2. Pababagsakin yan mga kamatyas. Kaya tinapatan. Pero kung accurate ang pag-uusapan natin, ang gusto po ng computer dito ay queen B4, knight takes B2, pwede na pala. At queen A6. Pero naintriga ako sa knight takes A2 sacrifice ha. Pag kinain kasi may queen A3 pin. Ayun. Napakaliwanag. Maliwanag pa sa sikat ng araw itong tira na to. O kasi kain and then rook takes. Ganda ng mga ganong tactical blows. Yun ang mga dapat matutunan natin mga kamatyas. Once na bumitaw ang kalaban, dapat ma-smooth natin na ma-execute kagad yung ganon. Okay, pero balik tayo. Queen C5 ang ginawa dito. Medyo pomreno pa. Pinapasarap pa ni Woodward. At, ayun, tinanggap na ni Fausti kain at nag-king to G2. Para, syempre, endgame na to. Depensahan at the same time, yung knight ay mapagana na at wala nang hanging pawn sa H3. Nag-knight B2. Yan nga lang ang talagang malungkot. Talagang ayaw tantanan ni Woodward yung weak sa B2. Nag-bishop to D1. Sa kagustuhan ni Fausti na wag naman siyang madihado ng buong buo at makabawi-bawi. Pero bad move ang tira. Ang dapat daw pong mainam na tira
ay bishop to g4. Ay oo. Oo nga no. Kasi pag bishop g4, ma-eliminate yung light square bishop, merong threat sa pawn b3. Oo nga. Balik tayo sa bishop d1, knight takes b2, bishop takes b3. Yan na, nakipagsabayan na po. Takes and knight takes d3. Yun lang. Buong-buong nakuhanan ni Woodward ng pawn at may threat pa sa pawn f2. Grabe, no? Nakita nyo po kapag ka-concentrated talagang nakafocus ka sa weakness ng kalaban mo, talagang on point yung mga bato mo ng target doon, lumalabas talaga yung mga winning situation, winning chances. Rook f1 para depensahan ang pawn f2 at nag-rook b2. Yan para malinsad muna ang paa ng kabayo. Takbo muna, malinsad. Ibig sabihin, malayo. At pag malayo yan sa eksena, maganda. At least nami-misplace ang isang pyesa. Rook c2, di ba? Tingnan niyo yung mga paipod-ipod, paisod-isod lang natira ni Woodward, no? So ito para hindi maka-activate naman yung knight. Nag-knight f3, yun. At last na itira na nag-knight c5, ayun. Kontiryado na naman ang isa pang pawn na pag-iinitan. Nag-rook e1, depensa, nag-f6 dito. Okay, bakit po nag-f6? Para yung knight magalaw naman. Kasi hindi makagalaw-galaw yung knight, kababantay sa pawn e5. O kakainin talaga yan. Nakita nyo po yung pag-iingat, ano? Kahit na nasa winning situation na, kailangan mag-ingat pa rin. Iba yung ingat pa rin. Nag-king g1 kasi nape-pressure dito si Fausti sa malamang na yung tore kasi nandyan pa rin eh. May tama pa rin yan kahit papaano. May pressure eh. Kaya inilag yung king at nag-h5 yun lang. No? Kumbaga, relax lang, kalmado lang si Woodward, gawa lang ng mga something na sa ipo-progress, i-improve pa ng position niya. Nag-knight h2 kasi mag-g4 na mga kamatyas eh. Nag-knight h2 para ma-prevent yung paparating na g4 pero nag-d3. What a very dangerous pass pawn ang d3. At dito nag-king g2. Ayan. Last shot mga kamatyas bago tayo lumipat sa bakbakan nila world champion Gukesh and Fedosib. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Ano yung last shot na yon? Start. Maraming salamat po mga kamatyas. Congrats para kayong nag-solve ng puzzle. Knight takes e4. Puring-puri ng computer engine ang tira na yan. Brilliant. Resign ang naghahangad na maging youngest ever grandmaster at the age of 12 na si Faustino Oro ng Argentina. Bakit po nag-resign mga kamatyas? Pag kinain po kasi yan, meron kasing D2 unstoppable. Sino pa ang aawat sa pawn na yan para maging queen? Rook E1 kakainin lang, Rook D4 kakainin lang. Goodbye. Okay, congrats kay Woodward at mamaya po natin tignan ang standing ha. Isasabay na natin pagkatingin natin ng Masters Division and then sunod natin ang Challengers. Ito naman ang bakbakang World Champion versus Fedosib. White dito si Fedosib, black si World Champion. Pero bago yan mga kamatyas, palambing lang po, pasubscribe naman ng channel natin at pahit na rin ang notification bell all. Maraming salamat. Nag D4 si Fedosib, Knight F6 si Gukesh, C4, E6, Knight C3, Bishop B4 na ang tinira. No? Nag-Nimso Indian na. Napakasakit pong matalunan ng dalawang sunod. Ako, experience ko yan. Parang nawawalan na ako ng tiwala sa sarili ko. Parang lahat ng tira kong gagawin, napakahina. Kaya mahirap pong i-break ang psychological na nangyari dito kay Gukesh. Dalawang sunod. Pag natalo pa siya dito, Castling, Queen side ang tawag dyan. Tatlong sunod-sunod na itlog. Queen C2. Classical variation at nag-D5. Ayan, no? Parang pinaghalong Queen's Gambit declined na nakaragusin. Bishop B4, Knight F3 develop at nag-castling E3. Ayun, para may sapat ng depensa yung pawn C4 at nag-B6 para i-develop naman ang bishop. Bishop E2 para ready ng mag-castling. Nag-Bishop B7, develop, kinapture na po yung gitna. Kasi dito ay mayroong halimbawa kung mag-castling, paki-imagine nyo po kakainin yung pawn sa C4. Na dito, syempre, pag nakapag-castle na kain, baka mamaya kainin yung knight doon, maging dahilan pa ng pagkahina ng king side ng puti. Kaya dito naniguro si Fedosib na kainan na lang muna sa pawn D5. Nag-pawn takes D5 din. At nag-A3. Ano ba talaga ang gagawin ng bishop na yan? Kumbaga, anong gagawin? Hanggang hambalang ba yan o kakainin talaga? Nag-bishop E7. Umatras po si Gukesh.
Iwas muna sa exchange. Nag B4 naman, hinabol ng B4 para ang natatanaw ni Fedosib, magsi-C5 kasi ang black dito, yan ang pinakabuhay niyan. C5 tapos biglang papatungan ng knight, lalagyan ng tore, ipe-pressure ang queen side sa madaling sabi. Kaya naging plano ni Fedosib na mag B4 para kung mag C5 man, okay lang. Pagkakain-kainin, okay lang. Magkakaroon pa ng isolated pawn ang black sa D5. Nag-knight BD7 develop. Rook B1. Okay. Abang na abang talaga. At sa usapan pong novelty mga kamatsas, yan ang bago ditong lumabas. Kasi nangyari na ang exact position na to, ang mga naganap na may tumira ng Queen B3 at meron ding tumira ng kasling lamang. Yan ang mga naganap na exactly sa posisyon na to. Pero nag-rook B1 dito si Fedosib, talagang abang na abang siya sa paparating na C5 na hindi po pwedeng gawin yan sa pagkakataong ito, kakainin lang. Imagine niyo mag C5 o kain lang, hindi makakabawi, bitin ang bishop sa B7. Kaya nag C6 muna. Yan. Preno-preno muna si Gukesh. Pero yung C6, bagamat nagpasolid sa pawn D5 pero nagbibigay ng pagkamahinang light square bishop. Ikaw ba naman barhan mo ng ano eh. Parang ang laking pawn yung bishop sa B7 eh, di ba? Pero hindi yan permanente, pansamantala lang yan. Castling, king safety, nag-bishop D6, ayun na. Unti-unti ng pinorma para mas lalong magka-function ang bishop. Nag-knight H4 na si Fedosib. Ilalagay po yung knight sa F5 para maka-atake. Nag-rook E8, okay, develop lang. Okay, nakikita ko dito, kung mag-knight F5, may option to play bishop F8. Nag-knight F5 na nga. Ayun, umatras na nga sa F8. Nag-F3. Ayan, parang yung ginagawa ni Wesley, no? Kung matatandaan nyo po, meron tayong na-analyze na laro ni Wesley ganito. F3, ang plano later on ay magbi-bishop D3 tapos E4. Kumbaga maaari mabuo ang sentro, mas mainam. Nag-G6. Paatras muna sa knight. Umatras. Nag-rook C8. Ayan. Todo prepare talaga si Gukesh. Rook C8 and C5 na mamaya. Nag-bishop D2. Hinay-hinay lang muna si Fedosib. At nag-bishop G7. Develop. Okay? Para kung mag-E4 man, sa isang banda, meron pa rin pressure ang white sa D4 sa madaling sabi. Nag-E4. Ayun na po. Hindi na nakatagal dito si Fedosib na buuhin ang kanyang sentro. Unang tingin, ako rin po napakaganda. Lalo na kung hahayaan ang white na maka-E5 ay lalong napakaganda kung hahayaan. Pero kung accurate po na usapan, ang pinapatira ng computer ay bishop D3 muna. Hinay-hinay muna. Pangalawa A4, pangatlong option king H1 prophylactic move. Yan po ang mga choices ng computer. Pero pinaka-type ko sa lahat yung bishop D3. Mas on point to play E4 na talagang pag nabuo yan, solid na solid talaga. Pero balik tayo sa maagang pag E4 dito ni Fedosib at nag C5. Tumbok naman po ang napakagandang timing ng tira ng C5. At naku, sabog-sabog na. Imagine niyo. O di ba? Sabog-sabog. Nag-B take C5. Yan na nga ang purpose kanina ng tore sa B1, nakaabang eh. Na kung kakapturin yan, paano ngayon yan? May capture dun sa B7. Pero dito mga kamatsas, may inihandang brilliant move si World Champion Gukesh. Pakiguess nyo, sa ilang sandali lang, ano kaya yon, no? Tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatsas. Kaya naman pala malakas ang loob mag C5. May natanaw siyang bitig C5. Bagamat libre ang bishop sa B7 pero may bawi siya D takes C takes D4. Ayun, mababawi din ng isang pyesa. No, ganda ng natanaw ni Gukesh, ano? Nag E5 pero accurate move pa rin itong si Fedosib. Ayaw pa rin magpadaig, ayaw pa rin magpahuli. Accurate po ito. Again, pero bago natin explore yan, para maliwanag na mahimay natin, what if rook takes bishop? Kakapture dito, ayun. Mababawi din naman mga kamatsas, yung isang piyesang binigay. Okay? Diyan pa lang ay satisfied na ang black. Okay? At least kita natin. Pero balik tayo sa E5 na ginawa. Itong E5, hindi pwedeng biru-biruin yan. Pag nakain yung knight, pwedeng dumiretso yan. Pero sinabayan na po ni World Champion D takes C4. Bahala na. Sabugan na. Kinain din yung knight.
At kung kakapturin po ang bishop ng tuloy-tuloy, medyo kakain din dito. Bawirin talaga. Bawirin. Bishop C1. Okay, kumbaga, pumreno muna ng nerve si Fedosib. Accurate po yung Bishop C1. At saka, yun na, inaddress na yung pawn sa F6 na kailangang awatin talaga yan. ASAP. Dito mga kamatsas, no, tanaw na yung Bishop sa B7, libre. Libre na yan. At talagang pinatulan na nga ni Fedosib. Ano ito? Parang gano'n, mapapatanong ka, no? Ano yan? Libre? Lamang ng isang pyesa dito, si Fedosib maliwanag. Pero nag-knight C5, atake muna sa tore. Nag-rook B4, okay? Rook B4 para kahit papaano ang tore may control sa 4th rank. Rook F4. Ang isa pang maganda ditong diskarte. Nag-A5 pero ayaw tantanan ni Gukesh. Saan ba pupunta yung tore mo? Sige nga, A5. Nag-rook B5. Tineret ang pawn. Nag-H5. Ang plano, mag-H4. Pansinin nyo po, no, kahit lamang ng isang pyesa dito ang puti, pero parang walang magawa. Sakal. Wala walang knight E4, yung knight patay ang activities. Ang galing, no? Malalim na understanding ito. Rook D1, tineret ang pawn sa D5. Nag-H4, paalis. Knight H1, takbo. Kaya dyan po tumakbo para makaganon, no? Makamaneuver ng may atake. Nag-knight E6. Knight E6. Ano plano ng knight E6? At kinain na po yung pawn sa D5 kasi kung hindi kakainin, magna-knight D4 na rin kasi. May knight D4 na rin paparating. Ayan. Pero ni knight D4 pa rin mga kamatsas. Grabe, gigil na gigil itong si world champion. Nag-rook 5 takes D4 at dito, isa-sacrifice ba yan? Hindi po. Queen B6 lang. Panoorin niyo yung mga laro ko ngayon sa Facebook page ka, Matias, no? Nagpapaulan tayo ng mga sacrifices. Against lower rated player lang naman para may challenge. Parang ito yun O, kala ko magpapakain ng queen Okay, umilag. Kasi po, bumigay na yung tore. Okay. Baldado pa ang knight, di makagalaw. Pero maaaring matanong nyo, Coach, bakit kailangan umilag? Wala na bang sapat na pandepensa? Halimbawa, mag-queen D3, sapatan. May C2 kasi. Yan po kasi malungkot may C2 O di mag-rook dito, kakainin lang. Pag pinagkakain, kain lang, bitay ang bishop sa E2. Talo na rin due to very powerful na strong pass pawn pa. Okay, balik tayo mga kamatyas. Sa ginawang king F1 ilag, kinapture lang ang tore, nag-A4 at nag-rook ED8. Ayan na. Hinay-hinay lang, unti-unti lang. Okay, itong tore nagbabadya na i-exchange sa tore. Nag-bishop B5 para para makaluwag-luwag, no? Pero binad mo ba na naman dapat daw ay H3 lang? O kaya bishop G5 pero ang pangit na ng position, unang tingin pa lang ay hindi ko na type ang position dito ng pangit na losing na yung puti kaagad At dito tumbok na naman bishop E3, talagang totoo ang principle. Pag lamang ka na, daanin sa yaman, palit-palit to the max. Bishop D3, inawat ang pagpalit ng tore. Takes. Hindi kasi pwedeng lubos-lubusin ng exchange. Exchange daw lugi Kahit na yan ay knight at bishop, yung pass pawn po sa C3 ang napakatindi. Nag-rook D4. No, papatong na rin yan. Mag-rook D8 na rin yan. Knight F2. No, early support sa bishop. Nag-rook B4. Tingnan nyo po yung maneuver na gano'n. Parang almost unstoppable na yun Nag-knight D1 para walang rook B2. At dito, nag-queen D6. Ayun. Inatake ni Gukesh ang pawn sa H2. Interesting para sa akin. Pero sa computer po, binad mo ba Ang accurate daw dito, H3 na. Ayun. Panira na sa king side. Pampa-weaken. Pampa-expose lalo ng white king na maatake. H3 sundot. Pangalawa, queen D6. Pangalawa lang pala yung option na yun. Pangatlo, king G7. Yun. Sinasabi ko po sa inyo yung mga computer perspective view. Queen D6, tineret, nag-H3. King G7, iwas lang. At kung mapapansin nyo po, yung mga pyesa ay hanggat maaari nasa light squares. Dark squares pala, sorry. At nag-knight takes C3, wala na.
tuluyan ang nag-collapse dito ang nerve ni Fedosib. Pero, tanong ano, bakit hindi, okay, gets ko na. Sorry po, kala ko yung Torre nandito. Tatanungin ko sana, what if Bishop F5? Parang may atake sa Torre, may atake yung Torre sa Queen. Naka Knight D1 na nga pala. Ano ba yan, coach? Knight takes C3. Okay, dito mga kamatsas, dito talaga ako na-amaze sa ginawang tira ni Gukesh mga kamatsas. Pang puzzle, pwedeng kunin yung posisyon na yan at ilagay po sa Internet Chess Club na puzzle, daily puzzle. Ang ganda. Paki-guess nyo tong brilliant move. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatsas. Ang ganda naman. Ganda ng tira. Rook B3. Brilliant sacrifice. Threatening. Rook takes knight. Napakwin dito na lang si Fedosib. Wala siyang magawa. Bakit? Pag kinain po kasi, ito laman. May queen takes D3. Hindi maipalag yung knight para ipangharang. Nakapin. Kaya only move is to play king F2. May queen dito naman. Iyaharang, di kakainin naman ng Torre. Walang check ang puti. Talo na. Okay, ngayon kung dito naman pupunta, may Queen E3, checkuhan naman yung Torre. Kahit saan magpunta. Pag dito naman nagpunta, sabay sasalubungin naman ng Torre with check. Pagka gumanon, Queen E3 lang. Para pagbaba, kain yung Torre with check pa. Okay mga kamatsas, grabe. Kala ko magkakasling queenside na si world champion. Buti kahit papano, kawawa din naman mga kamatsas. Yan po ang standing. Nangunguna si Abdusatorov pa rin sa score na 5.5 points. Natalo siya kahapon mga kamatsas. Ang tumalo sa kanya si Anish Giri. Nakapuwing si Giri, ano? Si Giri ang baba Pang ilan si Giri? Umangat na, pang-anim na, pero mababa yan before bago sila maglaban Sindarov, nako po, parehong Uzbekistan player. Nasa taas, grabe naman mga Uzbek player. Ang lakas ngayon, Sindarov, mukhang magcha-champion pa si Sindarov. Di pa nakakasiguro si Abdusatorov, Nakabuntot pa si Sindarov. Ayan, at yung batang taga-Turkey. Tied sila, nila Hans Mokniman and Van Forest. Ayan, si world champion Gukesh, pang number 9. Ayan, makaka-recover pa ba siya mga kamatsas? Makaka-recover pa ba? Meron pang iniintay na mga ilang rounds pa. Sa challengers naman mga kamatsas, ang leading ay si Andy Woodward. Tied sila ni Andrea Maurizi ng bansang France. At Chucky pang-4, talagang may asim pa. Faustino Oro pang number 7. At yung inaabangan nating si Lu Miao Miao, ayun po. Medyo malungkot, pang number 14 si Miao Miao. Nagkasunod-sunod na po ang talo. Ayan, medyo mabigat naman talaga yung field. Talagang halo kasi sa men's division. Kahit si Carissa Yip, hirap na hirap. Sunod-sunod din po yung talo. Pero ganun talaga, no? Gusto nyo lumakas, kailangan magpabugbog. Ganun talaga ang bida. May kasabihan, nabubugbog muna sa una, bandang huli, panalo pa rin ang bida. Salamat po mga kamatsas. Sana po natuto kayo, na update kayo dito sa ongoing na Tata Steel White and Z chess mga kamatsas. At nakahanda pa rin tayong, abang pa rin tayo sa mga lalabas pang mga resulta. Pag-aaralan natin, ihimayin natin. Salamat po sa inyong suporta mga kamatsas. Pagtiyagaan nyo lamang po. And then don't forget to subscribe this channel and click notification bell sa mga di pa nakakapag-subscribe. Maraming salamat po. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.